ito yung sunod, mga kababayan. Ano yung sunod, Kent? Dito tayo kay Bato de la Rosa. Nako po, patay ka din ha. Ito na mga kababayan. Bato de la Rosa, binasura ng Supreme Court ang hiling ng kanyang kampo ni Torion at ni Bundok na TRO para ipawalang bisa ang warrant of arrest, no? Galing sa ICC. Ito po, basahin ko lang ha. Isa ka rin ba sa mga dog owners na naghahanap ng Mga kababayan, basahin ko lang po. Original Supreme. Yan na, wait lang mga kababayan. Basahin ko lang po Basahin natin mga kababayan ang TRO. Mula po ito sa GMA News. Ayan, ito po, GMA po ito ha, mga kababayan. Ito, TRO ha. Bato, TRO. Basahin ko lang, may video ito. Ibinasura ng Korte Suprema ang kahilingan ni Senator Ronald Bato de la Rosa na maglabas ng temporary restraining order at status quo ante order sa arrest warrant na inisyo ng International Criminal Court laban sa kanya. Supreme Court ibinasura ang hiling ni Bato de la Rosa na TRO laban sa ICC arrest. Ayan na, mga kababayan. Klarong-klaro po yan, no? Binasura na ng Supreme Court. Sa madaling salita, certified puganti na si Bato. Kaya ngayon mga kababayan, tayo po buong Pilipinas hahantingin po natin si Bato, no? Ang tanging maitulong natin sa ating bansa para hindi pamarisan yung mga ganitong klaseng tao, yung mga ganitong klaseng kaso, dapat magtulong-tulong tayo, magsama-sama tayong hantingin si Bato. Walang papatayin, walang tutukhangin. Ipagbigay alam sa otoridad kung makita nyo si Bato, no? Marami pong paraan. Videohan ninyo, i-post ninyo sa social media kung sakaling makita nyo man. Kasi nga, ilagay, halimbawa, ngayon si Bato, nakita mo kumain sa karinderya. Picturean mo, videohan mo, tapos i-post mo, itag mo, Bato de la Rosa na mataan sa ganitong lugar. Ganon dapat ang gawin, mga kababayan. Pero yung legit lang ha, hindi yung magkamukha ni Bato. Kay pangit man yun. Ang bukod tanging maitulong natin bilang ordinaryong citizen or Filipino citizen, mga kababayan, magtulong-tulong tayo para hindi pamarisan yung mga ganitong klaseng tao na tumatakas sa batas. Nakakahiya po. Dahil sa ginawa ni Bato de la Rosa, mga kababayan, nakakawalang respeto, no? Nawawalan ng gana ang taong bayan, ako, kayo, tayo sa Senado kasi binastos, nilapastangan, inapak-apakan, brutal ang ginawa ni Batong pampapahiya sa kapwa niya senador. Senador ka ng Pilipinas, 2 beses kang nanalo, binuto ka milyon-milyon Pilipino, tapos tatakas ka sa batas. Putang ina, mga kababayan, hindi po maganda yung mga ganyang bagay. Dapat humarap ka. Ganyan bang klaseng senador? Anong klaseng tao yan? Sabi ni Boyeng Rimulya. Kita nyo, mga kababayan? Kaya nga, ito po, pag mga ganyan, mga kababayan, no? Hindi po maganda yung ganyan. Diyos mio Marimar. Ayan na, mga kababayan, magtulong-tulong. Tai Chi chair for gentlemen who haven't exercised in years. Benedict, may mangyayari na bang pag-aresto ang mga otoridad kay Senator De La Rosa ngayong walang TRO na ilalabas ang SC? Magandang hapon, Monica. Ayon sa National Bureau of Investigation, nais muna nilang makita yung buong resolution ng Korte Suprema. At dito nga nila pag-uusapan yung mga hakbang na kanilang gagawin. Kung bibigyan na sila ng hudyat na arestuhin nga si Senator Ronald Bato de la Rosa. Sa botong 9 yes, 5 no at 1 abstain, hindi pinabura ng Supreme Court ang hiling ni Senator Ronald Bato de la Rosa na Temporary Restraining Order o TRO upang pigilan ang implementasyon. Ulitin ko mga kababayan, sa botong 9 yes, 5 no at 1 abstain. So siyam po ang nag-yes na ibasura ang hiling ng kampo ni Bato na ipawalang bisa ang warrant of arrest galing sa ICC. So siyam po ka mga
mahistrado or siyampo ka mga mambabatas dyan or mga justices dyan sa Supreme Court ang bumotong ibasura ang TRO ni Bato. So sa madaling salita mga kababayan, certified 150% si Bato po ay pugante. Nako po. ng warrant of arrest ng International Criminal Court o ICC sa mga isinibiting kahilingan ng kampo ni Senator Bato de la Rosa sa Supreme Court na istitong napigilan ng Department of the Interior and Local Government o DILG, Department of Foreign Affairs o DFA, kasama rin ang Department of Justice o DOJ, Philippine National Police o PNP, National Bureau of Investigation o NBI, Bureau of Immigration at PNP Criminal Investigation and Detection Group para arestuin siya sa bisa ng ICC warrant of arrest, red notice mula sa International Criminal Police Organization o Interpol. Nauna nang iginigiit ng kampo ng senador na nararapat na galing ang warrant of arrest mula sa local court dahil hindi naman nila kinikilala ng Pilipinas ang ICC warrant of arrest. Kailangan daw mga kababayan yung warrant ni Bato ay galing daw sa local court dito sa Pilipinas kasi hindi daw kinikilala ng mga abogado at kampo ni Bato ang ICC arrest warrant. So sino ngayon ang masusunod? Yung abogado ni Bato o ang Korte Suprema? Sino ba ang mataas sa kanila? Yung mga abogadong pribado ni Bato o ang Supreme Court? Malamang ang Supreme Court ang nasusunod. Ngayon, kung hindi ikinikilala ng kampo ni Bato ang warrant of arrest galing sa ICC, pues kilalanin ninyo ang Supreme Court ng Pilipinas. Di ba? Kasi nga, kung kayo ay mag-law bending, di ba? Kung lalabagin ninyo ang utos ng Supreme Court, dapat pag-arestuhin kayo. Di ba? Ganun lang naman yun mga kababayan. Hindi naman po pwede na ang mga abogado o kampo ni Bato ang masusunod. Supreme Court, kataas-taas ang hukom sa Pilipinas yan. Ngayon, kung hindi nyo kilalanin ang ICC warrant, kasi ang kikilalanin ninyo ay ang warrant of arrest na dito sa ating local court, pues, respetuhin at kilalanin ninyo ang Supreme Court. Kasi mismo ang Supreme Court na ang nagsabi at binasura nila ang TRO'ng hiling ninyo. So, sino bang masusunod? Kayo o ang Supreme Court? Mahiya-hiya naman kayo. Diba? Isoko nyo si Bato. Ganun lang yung kasimpol. Ngayon, kung talagang ayaw nyong sundin ang utos ng Supreme Court at ang pagbasura ng TRO'ng hiling ninyo, di dapat sulihin kayo isa-isa. Diba? Supreme Court ang kataas-taasang hukom. Sila na ang nagdesisyon sa botong 9 yes, 5 no, and 1 abstain. Diba? May kasabihan nga tayo mga kababayan, pagdating kay Sara Duterte yan, kung nag-9 ang nag-no, 5 ang nag-yes, palakpak kayo kasi hindi ma-impeach si Sara. Pero pagdating kay Bato, 9 ang nag-yes, 5 ang nag-no, umiiyak kayo kasi hindi pabor sa inyo. Diba? Ganun lang naman yan mga DDS. Ang resulta sa Supreme Court, 9 ang nag-yes para si Bato ay ibasura ang TRO, 5 ang nag-no, galit na galit kayo. Pero kung kay Sara Duterte impeachment yan sa Senado, kung 9 ang nag-no, 5 ang nag-yes, tuwang-tuwa kayo. Alam niyo sa totoo lang mga DDS, no? Hindi naman ako nagtaka kung bakit mga DDS kayo. Kasi bakit? Yung kriminal, kinakampihan niyo. Lahat naman halos ng kinakampihan niyo, puro kriminal eh. Si Sara may issue, impeach na sa Kongreso, 50-50 na siya ngayon, 50 hindi, 50 oo. Tapos, mga kababayan, si Bato, nagtago, tumatakbo, So, anong masasabi namin? Totoo naman talaga lahat, puro naman kriminal ang pinagtanggol ninyo. Ngayon, sasabihin ninyong bobo kami, kayo ang matalino. Saan kayo nakakita? Kriminal pinagtanggol ninyo, tapos kayo matalino? Ang ina nyo, maghahampasin ko kayo eh. Di ba? Wait lang, mga kababayan. Labas ganun, Kita ninyo? Saan kayo nakakakita? Saan kayo nakakarinig na matalino ang mga DDS samantalang halos lahat ng pinagtanggol nila puro may kaso? Si Bato, si Bantag, si Dumblao, si Digong, si Sara, si Tebes, si Kibuloy. Putang ina, halos yung 7, lucky 7. Lucky 7 pero malas. Lahat nakakulong, lahat nagtatago. Pang-8, si Harry Roque. Putang ina. Tapos ngayon sasabihin niyo, kami bobo, kayo matalino? Saan banda?
Paki-explain nga mga DDS, paki-comment. Paano nyo nasabing tama kayo at kami ang mali? Halos lahat ng pinagtanggol ninyo, puro may kaso, puro nagtatago, puro mga convict, puro mga may warrant. Si Roque, si Bato, si Bantag, si Dumlao. Andyan pa si Kibuloy, si Digong. Harry Roque, putang ina. Ay, si Bato. Susunod pa si putang ina. Susunod pa si Bongo, susunod pa si Aguirre. Susunod pa si Danao. Putang ina. Tapos ang lakas ng loob yung sabihin, kayo matalino, kami bobo. Saan banda kayo naging matalino? Kung halos lahat ng pinagtanggol ninyo puro may kaso. Hindi ba kayo nahilo? Tapos ang lakas pa ng loob magsabi, kailan ka magising? Putang ina mo, kalaki ng mata ko, tatanungin mo ko kailan ako magising? Sa laki ng ulo ko, sa laki ng utak ko, hindi ba ako nagising sa katotohanan? Kayo dapat, mga putang ina ninyong DDS, kayo dapat ang magising. Una, bakit kami ang gisingin ninyo, samantalang ang pinagtanggol namin walang kaso? Bakit si PBBM may kaso? Wala. Pero kayo, tanungin ko kayo, si Roque pinagtanggol nyo, nagtago, may kaso. Tumakbo. Si Bato, may warrant, nagtago. May kaso. Si Kibuloy pinagtanggol ninyo, nakakulong, may kaso. Si Digong pinagtanggol ninyo, 3 counts of murder, attempted murder, o crimes against humanity, may kaso. Si Sara pinagtanggol ninyo, Vice President, magaling, walang kwenta, gala, puna, paninira, gastos, may kaso. Putang ina. Tapos sabihin nyo, matalino kayo, kami bobo? Saan banda dun? Paki-explain. Kahit maghampasan tayo ng kaldero sa ulo, mayupi na lang yung kaldero, sa totoo lang, bobo pa rin kayo. Tang ina nyo mga DDS kayo. Diba? Tapos ngayon, binasura ng Supreme Court ang TRO, ang Supreme Court ang mali, kayo ang tama. Kayo na lang mag-Supreme Court. Diba? So ano to? Binasura ng Supreme Court ang TRO ni Bato. Ano na naman sasabihin ng mga DDS? Mali ang desisyon ng Supreme Court. Mali yan, hindi ganyan. Di kayo mag-Supreme Court. Paano naman kayo papasa bilang Supreme Court Justices? Mga bobo nga kayo. Wala kayong mga pinag-aralan. Mga tanga-tanga, inutil, uto-uto, hampas lupa, pangit, magnanakaw, patay gutom, dugyot, manyakis. Lahat halos nasa inyo na. Di ba? Tapos kukontrahin nyo ang Supreme Court kasi kayo matalino, sila bobo. Tang ina nyo. Di ba? Continue. Tapos itong humiwalay sa restriction ng ICC noong 2019. Ayon naman sa Korte Suprema, ang naturang desisyon ay para lang sa hiling na interim relief ng kampo ni Senator De La Rosa. Nananatili namang pending sa ngayon ang main case. Samantala, nais muna ng National Bureau of Investigation na makita ang buong resolution ng Korte Suprema na nakatakdang i-upload sa May 25, araw ng Lunes. See their updates, Wait lang join the mga conversation, kababayan. and create new opportunities. May ads lang. Get the app today. Starting again after divorce or loss. Sorry to si mga DDS Nagsabi lang ako ng totoo. Kahit baliktarin nyo ang mundo, tama lahat ng sinasabi ko. Online dating can feel exhausting. Bobo kayo. Kami ang matalino. Bakit? Halos lahat ng sinuportahan nyo may kaso, nagtatago, tumatakbo, nakakulong. Diba? Mahirap bang intindihin yan? Anong sabi ng radyo? Mahirap bang i-memorize yan? Bigo si Senador Ronaldo Bato de la Rosa na makakuha ng TRO laban sa warrant of arrest ng International Criminal Court. Pero maaari na nga bang damputin si de la Rosa? Narito ang agenda report ni Chen Gatchalian. Live na bulat mula sa Korte Suprema. Chen, paano bumoto ang mga Kung ayaw sumuko, issue to kill para hindi pamarisan. Kung ako lang yung nasa batas, sa ginawa ni Bato, pamumurwisyo yan, marami siyang napurwisyo. Yung Senado, nung lumabas siya, napurwisyo. Yung mga kapulisan, mapapagod na imbis maraming bagay na pwedeng pagtuunan, makatutok sa kanya.
Kasi nagtatago siya. Dapat yan kay Bato kung ilang beses na yan ginawa niya. Tumakas ngayon, nagtago noon. Tapos mamumruwisyo na naman. Issue to kill na dapat yan. Oo. Buti. Ito nga, ang haba-haba ng due process kay Bato eh. Bakit? Yung mga pinapapatay ba nila na di umano addict na walang due process, ginagawa ba nila yan? Bago siya arestuhin, bago ipa-implement yung warrant, o bago patayin yung mga addict, pinainom ba nila ng tubig? Binigyan ba nila ng soft drinks? Pinapahinga ba nila? Pinapaupo ba muna nila? At pinapapunta ba sa mga magulang? Mapapatayin nila ako. May ganyan bang process? Wala. Sobra-sobra pa sa due process yung ginawa kay Bato. Biruin mo, naglabas na ng warrant of arrest ang ICC. Kailangan idaan pa sa Korte Suprema. Kailangan magdesisyon pa ang Korte Suprema bago ipa-implement ang warrant. Yung mga pinatay nilang putang ina, yung pinapapatay ni Digong sa pamamagitan ng pagiging PNP chief ni Bato, pinainom ba nila muna ng kape? Wala namang mga due process yon. Saan ka nakakita? Magbigay kayo ng isang article sa saligang batas sa Pilipinas na kapag nakita kang nagdroga, patayin ka. Magbigay kayo. Mga DDS, di ba matalino kayo? Magbigay kayo ng artikulo sa saligang batas sa Philippine Constitution na merong nakalagay, pag nagbenta ka ng droga at nakita ka ng pulis, barilin ka. May ganyan. Magbigay kayo ng isang artikulo sa saligang batas or Philippine Constitution, 1987 Constitution sa Pilipinas, or mga abogadong nanood sa akin ngayon na pag nakita kang gumamit ng droga, barilin ka. May ganon? Magbigay kayo ni isa. Wala. Pero kay Bato, putang ina, sobra-sobra pa sa due process yung ginawa. May warrant na, kailangan magdesisyon pa ang Supreme Court, pagbutuhan pa, bago ipa-implement at hulihin siya. Yun bang mga pinapapatay nila? Estudyante, minor de edad, wala pang kamuwang-muwang sa mundo. Pinaalam ba nila sa magulang, Nay, Tay, yung anak mong 9 years old, barilin namin. Si Kian de los Santos, anong sigaw? Wag po sir, may exam pa ako bukas. Binigyan ba nila magkakataon na makatik ng exam? Wala. Diba? Kapal na mukha yung mga putang ina kayo. Dapat ito shoot to kill tong Kabato. Dapat wala ng due process yan. Ang ina niya. Trado. Corina, ibinasura na ng Korte Suprema ang petisyon Dapat for lang. temporary sealing order na inihain ng kampo ni Senator Bakit nyo pagbibigyan yan ng TRO yung hayop na yan? Hindi nga nagjo-duty, tumanggap ilang milyon yung sahod niya sa isang taon. Ilang milyon ang sasahurin ng ang kanyang pinasok niya bilang staff sa Senado. Sige nga. Tapos wala silang amo. Bibigyan nyo pa ng TRO? Yung putang inang yan? Halos buong angkan ginawang staff sa Senado. Sa opisina niya. Sumasahod na wala naman si Bato. Milyon. Isang buwan nila, milyon ang sinasahod ng mga staff niya. Tapos pagbibigyan nyo pa ng TRO, kapal ng mukha. Ronald Bato de la Rosa laban sa posibleng pag-aresto sa kanya gamit ang warrant of arrest mula sa ICC. Sa botong 951, denied ng Supreme Court ang prayer for TRO. Dapat at status quo anti-order na final ni de la Rosa. Pero matuwa diniwan ng naman SC, kami. yung desisyon na ito ay para lang sa prayers for interim relief. Wala para yung desisyon nito pagdating sa pleadings at motion sa main issues ng Office of the Solicitor General at ng kampo ni Senator Bato. Ibig sabihin, wala pang desisyon ang korte sa ilang arguments ng dalawang kampo. Kung pagante na bang maituturing si De La Rosa. Sa panig kasi ng OSG, ang pakikipaghabulan ni Senator Bato sa mga magsisilbi na ICC warrant at paggali sa Senate premises ay gawain daw ng isang pugante. Ang sagot naman ng kampo ni De La Rosa, hindi naman daw siya umalis sa bansa ng patago at hindi raw siya nag-a-assume ng false identity. Hindi umaalis ng bansa ng patago. Hindi nga siya umalis, pero nagtago siya. Kahit anong gagawin ni Bato, pugante siya at nagtago pa rin siya. Ganun lang kasimple yan. At saka mga DDS, no, putang ina nyo, magising naman kayo. Sino ba talaga sinuportahan nyo? Si Digong o si Bato? Si Digong nga, pumayag magpakulong eh. Tapos si Bato ngayon, pipigilan ninyo. So ganun, kung ganun lang din naman, so wala nang kwenta si Digong. Huwag kayong pumayag. Mga DDS, huwag kayong pumayag na si Digong lang ang makulong doon. Di ba?
Kasi, kung tutuusin, mga kababayan, kung tutuusin, dapat makulong talaga dyan si Bato. Kasi bakit? Si Bato po ang PNP chief noong panahon na si Digong ang presidente. Si Bato ang commander dyan na nag-utos na ganito ang gawin ninyo. Pero sa pamamagitan na si Digong ang presidente, si Digong ang naging sacrificial lamb. So dapat, kung meron man talagang managot dyan, hindi naman talaga si Digong ang makulong dyan eh. Ang problema lang, si Digong ang presidente, kaya siya ang sumalo lahat. Pero dapat kung tutuusin, si Bato dapat ang makulong. Sino ba yung mga PNP general o PNP chief? Yun dapat yung kasi sila ang nagpa-implement niyan. Si Digong, tama naman yung ginawa ni Digong kahit sino. Yung sinabi ni Digong na patayin ang adik, walang mali doon. Tama yun. Kasimple. Yung utos ni Digong na patayin ang adik, walang mali doon. Ang mali doon, yung pagpa-implement ni Bato. Yan ang tandaan ninyo mga DDS. Kung talagang mahal nyo si Duterte, huwag kayong pumayag na si Digong lang ang makulong. Dapat si Bato. Una, walang mali sa inutos ni Digong na patayin ang adik. Ang mali dyan, yung pagpa-implement ni Bato. Kasi bakit? Si Digong presidente, hindi lang naman PNP ang hawak niya. Nandyan ang military, nandyan ang iba't ibang ahensya ng gobyerno. Hindi siya pwedeng mag-focus lang sa PNP. Kaya nga itinalaga niya si Bato bilang PNP chief, no? At iba pang dumaang PNP chief para pamunuan. Kasi kung tutuusin, ilan ang ahensya meron ang Pilipinas? Ilang executive branch ang government sa Philippines? Hindi lang pwede si Digong mag-focus sa isang ahensya lang ang PNP. Kaya nga tinalaga niya si Bato eh. Ngunit ang ginawa ni Bato, bad, wrong implementation. Good intention ang pagsabi ni Digong na pag hindi kayo tumigil sa droga, papatayin ko kayo. Kasi sinira nyo dahil sa droga na yan ang kinabukasan ng mga kabataan. Tama naman yun eh. May mali ba dun? Wala. Pero yung pagpapa-implement dyan sa war on drugs na yan, na dahil sa sinasabing reward system na itinanggi ni Bongo noon, na inaamin din naman niya kalaunan, na merong reward system, doon nagkandalit-litse yung war on drugs na yan. Na which is mga kababayan, wala pong mali dun. Pagpapa-implement lang ni Bato ang mali. Biruin mo, dati kang 1-star general, naging 4-star ka bigla, umakyat. Dapat dumaan ka muna eh. Sa 2-star, 3-star, bago ka mag 4-star. Pero biruin mo, 1-star, naging 4. Ganon yun. Kaya kung talagang mahal yung si Digong, huwag yung hayaang si Digong ang makulong doon. Si Bato, dapat ang managot lahat dyan. At yung iba pang mga PNP chief na nagdaan. Diba? Si Digong walang mali doon sa kanyang pag-implement. Patayin ko kayo. Sabi, anong sabi ng advertisement ni Digong? Huwag mong subukan. Masira ang buhay mo, papatayin ko kayo. Bakit? May sinabi ba si Digong? Patayin kita. Sabi lang una, nasabi ni Digong, huwag mong subukan. Masira ang buhay mo. May warning si Digong eh. Warning, klaro, di ba? Hindi man tayo bungol. Nag-warning siya, pag ako nanalo 3 to 6 months, ubusin ko ang droga kasi sumisira sa buhay ng mga kabataang Pilipinong putang inang yan. Nag-warning siya. Hindi yun mali kasi nagpaalala siya eh. Binoto ng tanga-tangang Pilipino, kaya nanalo si Rodrigo. Dahil sa 3 to 6 months kapag ako nanalo, papatayin ko kayo, ubusin ko ang droga. Wala naman siyang sinabing ubusin ko ang Pilipino. Droga ang sinabi niya. Nagtalaga siya ng PNP chief na pangalan Bato de la Rosa, yun ang mali ang pag-implement. Kaya kung mahal nyo si Digong, huwag kayong pumayag na si Digong lang ang nandun, dapat si Bato. Kasi kung meron man talagang dapat makulong dyan, si Bato. Alam nyo na mga DDS, sabihin nyo sa akin mali ako. Natural si Digong magpa-implement, presidente siya, anong gagawin niya? Pareho kay Sara? Binuto ka ng 32 minions na Pilipino, tas mag-duty ka sa dahig? Sige nga. Kung ganyan ginawa ni Digong noon, mas lalong magkandalit-litsi ang Pilipinas.
Yeah? Walang mali sa sinabi ni Digong na patayin niya ang mga nagdudroga kasi ubusin niya ang droga kasi yan ang sumisira. Ang mali doon yung pagpapa-implement diyan sa tukhang na putang inang tukhang na yan. Dahil sa reward system na tinanggi ni Bongo, nakalaunan inamin, yeah? Ayan, nagkandalit-silitsi ang buhay. Yeah? Agree ba kayo? Mga kababayan, agree ba kayo sa sinasabi ko? Walang mali si Digong doon. Kalaunan, sumulpot itong si Harry Roque, Tatay Diggs, Pogo, pirmahan mo daw, gawin mong legal. Tanggap tayo kickback nito. Nandyan si Michael Yang, may bit-bit na droga, pirmahan mo, may kickback ito. Di nadala si Digong, alam nyo naman mga kababayan, Diyos ko. Yung temptation sa pera, alam nyo sa totoo lang, ako mga kababayan, DDS ako noon eh. Hindi ko naman may tanggihan. Pagtakbo ni Digong noong 2016, DDS na ako. Tanong nyo, lahat ng vlogger ngayon ni BBM, puro DDS yan. Tama ang pag-utos ni Digong, ubusin ang droga, patayin ang gumagamit kasi sinisira nila ang buhay ng Pilipino. Tama yun. Pero yung inutusan ni Digong na magpa-implement sa ganyang programa, ginawang negosyo sa pamamagitan ng reward system. Diba? Yun ang katotohanan. Sa bagay, kanya-kanya naman tayo ng opinion, pero sa madaling salita, deserve din ni Digong makulong. Bakit? Inutos niya yan eh. Diba? Ikaw ba naman? Sino ba namang hindi? Anong sabi ni Bato noon? Yung tatay ni Kian, pag nakita ko, walang ngipin, bungal-bungal, lubog ang mukha, luwa ang mata, puro tato, payat. Kaya adik siya. Diba? Nakita nyo naman sa hearing. Anong sabi ni Bato? Yung tatay ni Kian, lubog ang mukha, luwa ang mata, bungal, walang ngipin, puro tato, payat, adik yan. Yan ang ano. Yan ang basihan ni Bato noon. Kapag ka payat ka, puro tato, lubog ang mukha, luwa ang mata, bungal, adik yan. Diba? Ikaw ba naman, pagpatay, 500 million o 500,000. Pagka nahuli mo, 1 million. Pag napatay mo tapos ng laban, 2 million. Sabi ni Bongo yan. Diba? Kaya dapat lang, huwag pagbigyan ng TRO. Dapat nga dyan kay Bato, shoot to kill na yan parang ganti na din dun sa mga pamilyang namatayan eh. Di ba? Kung pamilya lang ng mga namatay doon sa war on drugs na yan ang tatanungin, ano bang gusto nyo kay Bato? Shoot to kill o hulihing buhay? Shoot to kill nyo na para tabla. Ganun yun. Ganun kasimpul yan mga kababayan. Diyos ko. Kung pamilya ng mga EGK victims ang tanungin, ano ba si Bato? Hulihing buhay o hulihing patay? Kung ako pamilya, hulihin nyo. Patay na! Para tapos ang usapan. Diba? Diyos ko. Ano ba? Punta kayo ng ibang bansa. Pumatay ka doon. Anong kapalit? Patay rin. Pumunta ka sa ibang bansa, pinatay mo yung tao, bitay ka rin. Ganun naman Buti nga dito sa Pilipinas Buti nga dito sa Pilipinas, pumatay ka na ng daan-daan libo. Nakangiti ka pa rin Tanginang yan. Kaya nga itong mga kongresista at mga senador, wala akong pinangalanan ayaw nilang pirmahan yung bitay Kasi bakit? Sila yung mauuna agree ba kayo? Paki-comment yes. Kaya itong mga senador at mga kongresista, ayaw pumirma ng bitay kasi sila yung mauuna. Tanungin ko kayo, sa flood control nakawan ngayon, dahil sa baha sa ating bansa, sinong nauuna? Kongresista. Kaya nga ayaw ni PBBM ipatawag ang mga kongresman, mga mayor na lang mag-distribute ng ayuda Kasi bakit? Binubulsa ng mga kongresista Kaya ayaw nila pumirma ng bitay. Ako, hindi mahirap ang mag-benefits dyan sa bitay-bitay na yan. Bakit? Alam mong mahirap ka, gagawa ka pa krimen. Wag na, mabitay ka Kaya ayaw pirmahan ng mga kongresista at senador itong batas na bitay sa Pilipinas kasi sila yung mauuna. Diba?
Kaya dapat lang, wag bigyan ng TROs bato. Corina, ngayong may desisyon na ang Korte Suprema sa interim relief, kaya tanong natin ng Justice Department kung budget na rin ba ito, kung pwede nang arestuhin si Senator Bato, pero sa ngayon wala pang tugon o kumpirmasyon ang DOJ. Corina? Chad, mayroon na bang komento dito ang Malacanang? Meron na ang Malacanang, Corina. Giniit kanina ni PCO Undersecretary Claire Castro na naipakita ng resolusyon na ito na valid yung ICC warrant laban kay Bato. Sa ngayon, masasabi po natin na ang warrant of arrest ay valid Ayan na ha. laban dito kay Senator Bato Dapat de la Rosa. arestuhin na yan eh. At ang lahat ng mga aring interpretasyon at evaluation na sabing resolution ng Supreme Court ay ibabato po natin kay Secretary Frederick Bida. Di ba? Alam nyo, sa mga nagagalit sa akin na sabi ni Ken, shoot to kill daw si Bato. Baka nakalimutan nyo sabi ni Digong, patayin mo yan. Pero si Inday, bakit buhay pa yan? Di ba? Sa salita ni Digong, pumapalakpak kayo. Tapos sa akin, sabi kong shoot to kill, galit kayo. Di ba? Asaan yung hustisya? Si Digong sabi, patayin mo yan. Pero si Inday, bakit buhay pa yan? Di ba? Di ba pumapalakpak kayo sa ganung mga lingwahe, sa ganung mga linyahan? Kaya ako nga, opinion ko, dapat nga shoot to kill kung ayaw magpakita. Tignan nyo si Atong Ang, ilang milyon yung reward sa ulo. Nakita nyo ba? May reward na, hindi pa rin nahuli-huli. Dapat nga sa mga kriminal sa Pilipinas, mga kababayan, para wala nang gumaya. Para walang gumawa ng krimen, patay diretsyo, bitay. Ganun lang yan kasimple. Di ba? Dapat ganun. Ito kasing mga kongresista, mga senador, natatakot sila eh. Kasi bakit? Baka daw matulad kay Laila de Lima, pinaplantingan lang ng kaso. Diyos ko, hindi naman tanga yung magbibitay at magpapatay doon kay de Lima kung alam naman nilang hindi tama, di ba? Hindi naman yan. Pag sinabi mong gumawa ka ng krimen, bitay ka agad, Diyos ko, ipaprocess pa yan. Si Janet Napoles nga, ilang taong nakakulong bago nakalabas. Di ba? Hindi naman ganun kadali yun eh, na pag sinabi mong nakapatay ka, bitay agad. Diyos ko, ihihiring pa yan, iimbestigahan pa yan, bakit mo napatay? Malay natin, self-defense yun. Di ba? Hindi sa ganun yun. Ayaw nyo lang pumirma kasi takot kayo. Di ba? Kung hindi nyo aprobahan yung batas na bitay, hindi matitigil ang korupsyon sa Pilipinas, wala tayong kaunlaran. Imagine ninyo, lahat ng bansa sa buong mundo, ang patakaran ay bitay. Nakita nyong korap? Wala. Lahat ng bansa na may patakarang bitay, ang bansa nila maunlad. Walang korap. Di ba? Mga kababayan, ang sagot sa korupsyon para mahinto, bitay. Hindi naman na-release na pulis. Actually, parang, ang pagkakalam ko, sabay sila ni Enrile naging acquitted. Bata yun. Correct me if I'm wrong, Ganun yun, mga kababayan. Napansin nyo ba? Bigyan ko kayo ng isang example. Singapore. Nakita kayo may kurap sa Singapore? Wala. Kasi ang kurap dun, binibitay. Egypt. Nakikita kayo may kurap sa Egypt? Wala. Zero crime ang Egypt. Kasi bakit bitay ang kapalit eh? Saudi. Nakikita kayo may kurap? Wala. Kasi bitay. Japan, bitay. China, bitay. Korea, bitay. O di unlad sila. Sa Korea, ang produktong pinagmayabang nila, Samsung. Ang Japan, ang produktong pinagyabang nila, Mitsubishi, Kawasaki, Honda, Yamaha. Di ba? Ang dami. Amerika, ang pinagyabang nila, Ford. Apple. China, ang pinagyabang nila, Huawei. BYD. Sa Pilipinas, ano ipagmayabang natin? Putang ina, buhaya. Di ba? Wala tayong ipagmayabang. Kasi bakit? Puro kurap. Buhaya ang ipagmayabang natin. Ganon yun. Mga kababayan. Ganon ka-simple. Tignan nyo sa ibang bansa, ang dami nilang produkto na dapat nila ipagmayabang, di ba? Dito sa Pilipinas, anong produkto ipagmayabang natin? Utin, bilat. Di ba? Ganon yun. Alam nyo na, binasura TRO ni Bato, deserve.